at babala! Paumanhin, ang video na ito ay hindi ginawa upang iwasto ang mga maling aral ng iilang pastor ng nasabing simbahan. Kundi ito ay isang pamamaraan ng programang Kwento at Babala, para magbibigay ng proteksyon, at babala, upang makatulong sa mga Katoliko na inosente, at mahihina ang pananampalataya. Na nanganganib na maliligaw ng daan, dahil sa pakikinig ng mga maling aral tulad ng pahayag ng tatlong Sabadista na nasa video na ito. Kumuha ang kwento at babala ng iilang parte ng mga pagpapahayag nila, upang mailarawan din po natin ang bandera ng ating paniniwala. At nang malalaman nila, na hindi ang Katoliko ang nagkamali ayon sa maling interpretasyon nila. At kahit papano, ay mabawasan man lang kahit kunti, ang pang-uusig ng simbahang Seventh-day Adventist sa Katoliko. Sa paraan na ito, masusuri natin kung sino ang nangangaral ng naayon sa Biblia. Ang bautismo gikan kana sa pulong nga Griego nga baptiso nga buot pasabot ilublob o itoslob sa ilalom nga tubig. Ang kanang bunya gikan kana sa pinulungan nga Bisaya o sa Ilonggo nga kana gumadungog nato sila nga sama nini toto bunya gi bala to mga tanong sa guwa. Buot pasabot kanang bunyagan bubuan or bisbisan ang talong mo nang ginabuhat sa inyong mga bata sa inyo ha bubuan ng ulo or bisbisan mo nang ginatawag og bunyag. Sa simbahang Katoliko, ang paraan sa pagbibinyag, mapalubog man, o pagwiwisik, ay parehong gusto na maaring gagamitin sa panahon ng binyagan. Ang importante, ay mayroong tubig, at ang pagbigkas ng Santissima Trinidad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayon na rin sa turo ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo Kapitulo 28 versikulo 19. Subalit sa dalawang paraan na ito, ay mas pinili ng Katoliko ang pagwiwisik ng tubig, sa pagbibinyag lalo na sa mga bata. Unang-una, ang salitang pagbubunyag sa Ilonggo o pagbibinyag sa Tagalog, ay talagang magkakaiba ang kanilang kahulugan. Sa makatuwid, kung pagbabasihan ang nakasulat sa Biblia, wala tayong mababasa na nilulubog ni Juan Bautista si Kristo sa tubig, kundi ang pangyayari sa panahon na si Jesus ay bininyagan, ginawa nilang isa lamang literal na kahulugan. O tiyak na nakikita lamang ng vlogger na ito, sa pelikula, na nilulubog si Jesus, ng kanyang pinsan na si Juan Bautista, sa ilog ng Jordan. Sa makatuwid, walang salitang nilulubog, sa loob ng Biblia ni Juan Bautista si Kristo sa ilog ng Jordan sa kanyang pagbinyag. Narito ang pangyayari sa panahon na si Jesus ay nasa ilog ng Jordan, na mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 3 versikulo 13 hanggang 17. Binautismuhan si Jesus. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umaahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumadapo sa kanya. Ang salitang umaahon, mula sa tubig, hindi nangangahulugan na si Kristo ay galing sa ilalim ng tubig, kundi ito ay nangangahulugan sa salitang English na to get out of the water. Ibig sabihin, umalis siya mula sa tubig, at hindi nangangahulugang siya ay lumitaw, mula sa paglubog sa ilalim ng tubig, ayon sa sinabi ng vlogger na ito. Narito ang isang mas detalyadong paliwanag. Ginamit ng vlogger na ito, ang salitang pagbubunyag sa Ilonggo na lingwahe, na nangangahulugang tulad ng pagwiwisik ng tubig sa mga halaman. Sa makatuwid, ang salitang pagbubunyag, na galing sa lingwahe ng Ilonggo, ang ginamit niyang salita, upang maaari niyang sabihin sa Katoliko, na ang kanilang pagbibinyag, ay humahalin tulad lamang sa pagdidilig ng halaman, at hindi katulad sa pagbibinyag ni Juan Bautista, na tinawag niyang bautismo. Ginamit niya ang salitang pagbubunyag, na nangangahulugan ng pagwiwisik lamang, upang ilarawan umano, ang maling paraan ng simbahang Katoliko, sa pagbibinyag.
At lalabas, na sila ang may wastong pamamaraan ng pagbautismo. Ngunit, ang salitang pagbubunyag, ay nagmula lamang sa salitang Ilonggo, na nangangahulugang ang pagwiwisik ng tubig, sa mga halaman. Subalit, kung ang kahulugan ng salitang pagbubunyag sa Ilonggo, ay pagwiwisik sa halaman. Ito ay taliwas sa lengguwahe na Tagalog. Dahil sa Tagalog, ang salitang pagbibinyag, ay may ibang kahulugan sa salitang Ilonggo na pagbubunyag. Ang salitang binyag sa Tagalog ay hindi nangangahulugan ng pagwiwisik sa mga halaman tulad ng ginamit sa salitang Ilonggo. Kundi ito ay nangangahulugan ng literal na pagbibinyag ng tao tulad ng pamamaraan na ginamit ng isang pari. Malinaw na ang vlogger na ito, ay hindi muna pinag-isipan ang kanyang sinabi, at hindi muna niya sinuri, na ang salitang pagbubunyag sa Ilonggo, at salitang pagbibinyag sa Tagalog, ay magkakaiba. Ginamit lamang niya ang salitang pagbubunyag sa lengguwaheng Ilonggo, upang pilit mapatunayan, na walang bisa, ang bautismo ng simbahang Katoliko. Dahil ang pamamaraan nito ay tulad lamang sa pagdidilig ng mga halaman, at sa dahilan na ito, maari na niyang sabihin na ang Katoliko ay nagkakamali sa pagbibinyag. Sa Katoliko, ang salitang binyag ay madalas na ginagamit para sa seremonya mismo, lalo na kung tinutukoy ang kaganapan ng binyag ng isang bata. Halimbawa, maaari mong sabihin, dadalo kami sa pagbibinyag ng kanilang anak. Hindi po yan nangangahulugan na magpunta sila sa simbahan para tumulong sa pagdidilig lamang ng halaman. Kundi dadalo sila sa isang bautismo. Gayunpaman, ang salitang bautismo ay walang pinagkaiba sa salitang pagbibinyag o pagbubunyag, depende sa paggamit nito. Ang salitang bautismo ay mas malamang na magamit sa formal o relihiyosong talakayan, tulad sa sakramento ng banal na bautismo sa Katoliko o sakramento ng Holy Baptism. Pangalawang maling aral ng mga vloggers. Ipinahayag ng Seventh-day Adventist na vlogger na ito, na umano ang Santo Papa, ay ginawa ng Katoliko, na kapalit ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Sa Romanong Katoliko, tuwa sa Roma, mao ang Santo Papa, mao'y English, sa tinuod ng Kristo, nga tuwa sa langit. At ang kanyang conclusion, ay ang Santo Papa ay ginawang Diyos ng Katoliko. Malinaw na ang pahayag na ito ay may kasamang pangungutya, at literal na pagbibintang. Ito ay dahil sa isang titulo ng Papa, nang tawagin siyang Vicar of Christ, o sa salitang Tagalog na ang Santo Papa ay nagiging kapalit ni Kristo dito sa lupa. Narito ang kaliwanagan sa pahayag na Vicar of Christ. Ang Santo Papa ay tinatawag sa Katoliko na Vicar of Christ dahil sa paniniwalang siya ang kinatawan ni Kristo sa lupa. At ito ay batay sa maraming talata ng Biblia. Ang Santo Papa ay tagapagmana ng awtoridad ni San Pedro, ang unang Papa, na itinuturing na pinuno ng simbahan, at tagapagmana ng mga susi ng kaharian ng langit, mula kay Jesus. At bilang kinatawan ni Kristo, ang Santo Papa, ay itinuturing na supremo ng simbahan, at mayroong ganap na awtoridad, sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, at moralidad. Ang titulo na ito, ay nagpapahiwatig ng isang malapit na ugnayan, sa pagitan ng Santo Papa, at ni Hesus Kristo. Kung saan ang Santo Papa, ay kumikilos bilang tagapagsalita, at tagapangasiwa, ng mga turo at mga gawain ni Kristo sa lupa. Sa aklat ng Juan Kapitulo 21 versikulo 15 hanggang 17, ito ang sinabi, hinihiling ni Jesus, kay Pedro, na pakainin ang aking mga tupa, na ang ibig sabihin, ay alagaan mo ang aking simbahan. Na nagpapahiwatig ng kanyang tungkulin, bilang tagapagpastol, at tagapagpatnubay, ng mga mananampalataya. Bilang Vicar of Christ, ang Santo Papa ay itinuturing na, acting Christ, na habang wala si Jesus sa lupa, siya ang nagpapatupad ng mga turo ni Kristo, nagbibigay ng moral na gabay, at nagsisilbing sentro, ng pagkakaisa sa pandaigdigang simbahan. Ang salitang vicar, ay nagmula sa salitang Latin, na vicarius. Ito ay nangangahulugan na, kinatawan, o sa salitang English ay, in the half of the Lord. Sa kontekstong ito, ang Santo Papa, ay hindi itinuturing na, pantay kay Kristo, kundi bilang tagapangasiwa ng kanyang awtoridad dito sa lupa, at bilang makikita na pinuno ng simbahang Katoliko. Ang titulong Vicar of Christ, ay hindi nagpapahiwatig ng pagka-Diyos ng Santo Papa, kundi ang kanyang mahalagang papel, bilang tagapagmana, ng misyon ni Kristo.
Kaya, malaking pagkakamali ang binibintang ng vlogger na ito, na ang Santo Papa umano, ay ginawa ng mga Katoliko bilang Diyos, na kapalit ng Panginoon dito sa lupa. Pangatlong maling aral ng mga Sabadista, ay ang sinabi ng isa sa kanilang pastor, na umano'y, ang bata ay hindi isang tao, dahil ito ay bata pa. Ang bata dili tao, yes. Bata siya. So kumiyon ka nga, ang bata tao ba? So ako answer na no. Kung sasakyan natin ang pahayag na ito, parang totoo, ngunit nakakatawa. Ang interpretasyon na ito, ay naghahayag, na kulang lang sa kaalaman ng pastor na ito, pagdating sa paglikha, o sa salitang English na creation. Narito ang wastong paliwanag kung bakit ang isang bata ay maaring tawagin na tao. Susuriin natin ang aklat ng Genesis Kapitulo 2 versikulo 7. Ito ang sinabi, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hinangahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sa talatang ito, ay malalaman natin na ang katawan ng isang tao, ay nangangailangan ng isang kaluluwa. Upang ito ay makakahinga at magkakaroon ng pag-iisip, at mabubuhay sa pamamagitan ng hangin. Ibig sabihin kung walang kaluluwa ang isang tao, siya ay walang hininga at walang buhay. Sa panahon ng paglikha ng Diyos sa tao, hindi sinabi ng Biblia na ang Diyos ay gumawa ng bata. Ngunit ayon sa proseso ng kalikasan, ang bata ay nagkakaroon din ng hininga at pakiramdam. Dahil ito ay may kaluluwa din. Sa makatuwid, ang bata kung mahihiwalay sa kanyang kaluluwa, literal na ito ay mamamatay. Malinaw, na ang isang tao ay may dalawang likas, na siyang dahilan upang mabubuhay siya. Una, ang kanyang katawan, na nagmula sa alikabok. Pangalawa ang kanyang kaluluwa, na galing sa Diyos. Kaya, ang alikabok, kung dagdagan ng kaluluwa, ay matatawag siyang isang tao. At kung ang tao ay mahihiwalay sa kanyang kaluluwa, ay babalik sa alikabok. Sa pamamaraan na ito, nilinaw ng Diyos, na walang mayroon ng isang tao, na wala sa isang bata. Malinaw, na ikaw at ako, ay matatawag na isang tao, dahil mayroon tayong kaluluwa, at nagkakaroon ng malaya, at libreng pag-iisip bilang tao. Kaya ang bata, ay matatawag na tao. Dahil siya ay galing din sa alikabok, at nagkakaroon ng kaluluwa, katulad ng tao. Na siyang dahilan, ng pagkakaroon niya ng malaya, at libreng pag-iisip na matatawag na isang persona. Walang pag-alinlangan, alam na alam ng pastor na ito na ang bata ay matatawag din na tao. Subalit, ang dahilan na pikit matang sinabi ng pastor na ito, na ang isang bata ay hindi matatawag na tao. Upang mapatunayan nila, na mali ang binyag ng Katoliko, dahil sa Biblia ay wala umanong bata ang binibinyagan kundi malalaki, sapagkat kung sasabihin nila, na ang bata ay tao din, mangyari, na sila ang may mali sa pagbibinyag, dahil bakit hindi sila magbibinyag ng bata, samantalang ito pala ay tao din, kaya iniiwasan nila ang katotohanan na ito. Dahil wala din naman silang makukuha sa isang bata, sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panonood.